Tingnan nyo naman, sobrang laki at sulit na sulit talaga ang 150 pesos ko dito sa niluto kong ulam. Kahit nga ako ay nagulat dahil sobrang dami niya nung naluto. Kasyang-kasya nga ito sa 3 hanggang 4 na tao. Nakabili nga ako sa palengke nitong chicken breast sa halagang 120 pesos. Sobrang laki nga nitong nabili ko na chicken breast kaya naman ginayat ko siya ng pagganito para naman hindi sobrang kapal niya kapag niluto na. Hiwain nyo lang siya ng dandahan ng pagganyan para kapag niluto ito ay mas marami. At pagkatapos ay hiniwa ko lang siya sa gitna kasi sobrang lapad na niya at baka hindi na magkasya sa kawali. At pagkatapos ay pinukpuk-puk ko lang siya para naman kapag naluto ay malambot yung laman. Kung wala naman kayong ganito ay syempre pwede kayong gumamit ng kutsilyo. Pagkatapos ay nagbati na nga rin pala ako dyan ng isang perasong itlog. Pagkatapos ay naglagay na nga rin pala ako ng chicken breading dito sa plato. Hindi ko nga yan inubos kasi yun na rin ang gagamitin ko sa paggawa ng gravy mamaya. Una muna ilagyan nyo ng breading yung chicken. Pagkatapos ay kukut lang natin to ng maigi para malagyan lahat. Tapos sunod naman ay dito isawsaw natin sa itlog. Pagkatapos masawsaw sa itlog, ilalagyan naman natin ito ng breadcrumbs. So lalagyan lang natin to ng maigi para naman pag niluto mamaya ay mas crunchy at saka mas masarap. Pagkatapos ay nagpainit na rin ako ng mantika at lulutuin na natin ito. Lutuin lang natin ito hanggang sa maging ganito ang itsura niya. O diba, napaka-perfect, golden brown. Syempre dapat ay katamtaman lang ang apoy para hindi masunog at ganito ang maging itsura niya. Pagkatapos ayan, isasalang na natin yung iba natin ditong chicken. At lulutuin lang din natin ito. At habang nakasalang yung piniprito ko, ito nagready na rin ako para gumawa ng gravy. Naglagay lang din ako dyan ng butter. Kapag natunaw na yung butter, ay nilagay ko na dyan yung tira kong breading kanina. Pagkatapos ay haluin lang natin to ng maigi hanggang sa matunaw yung powder. At kapag medyo okay na, ayan, naglagay na ako dyan ng tubig. Bali pa unti-unti lang yung lagay ko dito. So depende na lang yan sa inyo kung gaano kalapot ang gusto nyo. Tapos ayan, haluin nyo lang ng maigi hanggang sa kumulo at maging ganito ang itsura niya. First time ko lang gumawa ng gravy gamit itong breading at nasarapan talaga ako. Hindi na ako naglagay dyan ng beef cubes or chicken cubes kasi para sa akin okay na yung lasa kasi maalat naman na talaga yung breading. Kasi dati talaga kapag gumagawa ako ng gravy, yung butter, tapos harina, tapos nilalagyan ko ng beef cubes o kaya chicken cubes, tapos konting asin, konting toyo, ganun. Pero itong breading na to, natikman ko, ay ang sarap, parang lasang Jollibee, McDo, KFC, basta ganun, try nyo na lang, sobrang sarap. At yun na nga, ang haba na nga ng sinabi ko, syempre, titikman natin yan.